Dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang press con nitong si Risa Hontiveros. So nakikita nyo naman ho, nandiyan si Shelly Bueno. Makakaasa ho kayo na puro kabalbalan na naman ho ang itatalong nitong ali na to. Aso ni Ping Lacson Ano pa bang maaasahan natin dyan? Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong get together ng mga walang kwentang politiko sa Pilipinas. Mga pinklawan at dilawan, nako, nagsasani person na ho ngayong mga panahon na to. Dito sa video na to, na kung saan balita ko, dyan, kung di ako nagkakamali, ito yung larawan na kung saan nagbi-meeting sila, nagbi-brainstorming daw ho sila Dyan sa video na, kala mo naman mga merong brain itong mga to. Di ba? Nakaano lang naman ngayon, nagkapuwang lang naman kayo sa pamahalaan dahil naggamitan kayo ng mga Talyanista Tensei-mada, di ba? Pero pagka nagkataon, dahil nga naman ang sambayan ng Pilipino galit dito sa mga Talyanista, dito kay Marcos Jr., huwag kayong mag-alala. Yung galit namin sa inyo, hindi pa rin nawawala yan. In-expose na kayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam na namin kung ano mga kabuktutang gagawin nyo kung sakaling mabalik kayo dyan sa Malacanang. Ano ba? Ano ba gagawin nito mga walang yang to? Panigurado. Wala ho silang gagawin kundi sirain at banatan ang kung sino man ang nakikita ng sambayan ng Pilipino na mayroong prinsipyo at paninindigan kagaya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino ba nandito sa larawan na to? Nandito ho itong lukarit na si Risa Hontiveros, nandito ho itong si Boy Ngipin, itong si Saba, itong si Sundalong Kanin at ang kanilang mga kaibigan na hindi naman natin kilala. Siguro gusto magkapapel sa politika kung sakaring merong manalo sa kanilang mga kasama. Ito, panoorin mo natin. Tignan nyo lang, ako gusto ko mag-focus lang kayo dito sa bakulong na nasa likod. Dito kay Trililing. Tignan nyo siya. Hindi ho niya mabanggit yung chinachat nila Pakinggan nyo ho Ito, game. Game Ayan si... ganyan-ganyan siya Hindi siya makachan kasi yung amo niya mga kurakot, di ba? Hindi makachan si O baka mapanood to ni Tambaluslos. Baka mapanood dito ni Bangag, di ba? Ito. Paano mo ikukulong si yung mga kurakot? Si Tambaluslos ikukulong mo. Si Bangag ikukulong mo. Hindi pwede yan, yan si Trililing, hindi ho siya makachan kasi alam na this. Kasi hindi siya makachan kasi yung mga amo niya, mga kurakot. At yung nakiapid ho itong mga to Di ba? Nakiapid ho sa sa mga magnanakaw. Itong mga pinklawan na to. Paano ikukulong ang mga kurakot? Kaalyado nyo si Ralph Recto kasama yung kurakot. O isa pa sa mga di umanong mga kurakot. Di ba? Paano natin ikukulong? Lungyang yan. Linuloko nyo naman kami. Isama natin si Ralph Recto. Isama natin ang kapatid ni Risa Hontiveros. Kasama sila sa gabinete ng kurakot paano na yan? Loko nyo sambayan ng Pilipino. Ikulong na yan mga kurakot. Nasa gabinete ni Marcos Jr. Puro dilawan. Ikulong natin lahat ng kaalyado nyo. Ganon. Kaaga-aga, inuumpisahan nyo na naman ako. At least si Trililing, nagpapakatotoo siya. Alam niya hindi pwedeng mangyari yun kasi mga amo nila yung mga kurago. Di ba Trililing? At least nagpapakatotoo yung mama na hindi pwedeng mangyari ikulong yung mga kurago kasi mga kasama at kaalyado nila ngayong mga panahon na to, yung mga kuragot. Kala mo naman itong si Saba Queen talagang totoo yung pagchat niya talagang bigay na bigay. Tingnan niyo naman yan. Ganyan ba yung galawan mo kasama mo si Jonel nung mga panahon na yun? Talagang gumaganyan ka. Ayan sanay na sanay ka Talaga naman ito talaga si okay na yan. Anak ng toko. Akala ho siguro nila dahil hindi sila ang napag-uusapan ngayong mga panahon na to, off the hook na sila sa galit ng sambayan ng Pilipino. Remind ko lang kayo, baka nakakalimutan nyo. Ang executive secretary ni Marcos Jr., lumalagitik na dilawan.
Ralph Recto ang pangalan. Okay? Baka inyong nakakalimutan. Maigi nang nagkakalinawan. Diba? Mga walang yang to. Oh. Dito tayo sa report ng News 5 kung ano nang kalagayan nitong si Bong Revilla. Kasi ito naman ang gustong mangyayari nitong ano na to, nitong mga siraulo nito sa Malacanang, di ba? Ako hindi ko kinakampihan dito itong si Bong Revilla, pero tayo nalulungkot sa kinahihinatnan ng investigasyon dito sa mga anomalyang flood control project. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Yay! Balik-kulungan si dating Senador Bong Revilla dahil yan sa kaso. Ang sama ng pagkakabanggit nitong si Ruth Cabal balik-kulungan Parang balik eskwela yung dating. Balik ko. Ay, no. Ay, unfair yun unfair kay Bong Revilla sa totoo lang. Sige, sabihin na natin na meron siyang kalokohan na ginawa. Sige, na natin, halimbawa, meron na siyang kalokohan ginawa, pero hindi siya ang master. Diba? Walang mangyayaring kalokohan kung hindi pinahintulutan ng Malacanang. Diba? Ang hirap po nito mga kababayan, isa siya sa mga kandidato ng pagkasenador. Malay ba natin na talagang binigyan siya ng ganyan dahil nga kaalyado siya, ay tinawagan si Cabral, ganito ganyan, kaalyansa ng mga magnanakaw yan. Ano mo yan? Bigyan mo ng maraming project yan. Bernardo, alyansa ng mga magnanakaw yan si Bong Revilla. Sinong nagbibigay ng go signal? Meron bang oposisyon na binigyan ng pabor na kagaya ng pagbibigay ng pabor dito kay Bong Revilla? Nung nagkanda ipit-ipit na, ang mastermind si Bong Revilla, anak ng Petrong Garabata. Yan ang problema ho natin dyan mga kababayan. Sa malversation, kaugnay sa maanumalyang flood control projects. At live mula sa Quezon City, may express report si Gio Robles. Gio, nasa na ba sa mga oras na ito ang dating Senador Bong Revilla at kamusta yung naging pagharap niya sa korte kanina? Ruth, pansamantalang idetene sa New Quezon City Jail sa Payata si dating Senador Bong Revilla. Bago mag-alas 2 kanina nang dinala na siya ng mga tauhan ng Sandigan Bayan para i-turn over naman sa mga nag-aabang na tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang naghatid kay Revilla dito sa Sandigan Bayan pasado alas 10 kanina nang dumating ang convoy ng DILG at Philippine National Police na lulan ang dating senador mula sa Camp Crame. Kasama ni Revilla mga anak nito na sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative Brian Revilla. Halos hindi mapaghiwalay ang dating senador at asawa nito na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado na maluha-luha sa ilang punto. Naging mailap sa media si Revilla. Mahigpit ang seguridad at bantay sarado ang dating senador ng mga tauhan ng CIDG. Kusang sumuko sa CIDG sa Camp Crame kagabi si Revilla matapos ilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang warrant of arrest laban sa kanya. Kaugnay ito sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi sa Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Bago dalhin sa New Quezon City Jail, nagpiyansa muna ng 90,000 pesos si Revilla para naman sa kasong graft sa 4th Division ng Sandigan Bayan. Pansamantala munang idedetene sa New Quezon City Jail si Revilla matapos maghain ng motion to transfer ang legal counsel nito na manatili siya sa PNP Custodial Facility. Pero nitong January 6 pa. Yan? Mahirap po yung kulungan sa Pilipinas. Na ho natin nakita ho natin na talagang kung medyo na lang ho ito, kung medyo may pagka loko-loko ang inyong mga anak. Yung tipong nagpapalaki ng kalokohan, ika nga. Nyo sila, pasyal nyo sila sa kulungan para makita nila kung gaano kahirap ang sitwasyon sa kulungan. Sa gayong paraan, sa tingin natin, magtituro yung mga yan. Huwag nyo nang paluin, huwag nyo nang pagsabihan. Minsan walang pakitaan nyo ng example. Alin nyo siya doon. Makita mo pagka ikaw nagloko-loko ka, nagsiga-sigahan ka, nakadisgrasya ka, yan ang kahahantungan mo. Diyan ka matutulog araw at gabi. Diyan ka matutulog araw-araw. Di ba? Napakagandang napakagandang, kumbaga, walang retreat na na makaka-resolve sa mga matitigas ang dahil mo sa kulungan.
Yan nga, yung mga kulungan nito sila Bong Revilla, ano yan, syempre, di ba? Doon nga sila sa bagong kulungan eh. Di ba? Walang special treatment, kaibigan mo yung yung executive, yung DILG. Wala kayo dyan, naknantok ba? Baka conjugal visit niyan parang nasa hotel sila. Wala ka naman, kawawa naman sila ni. Sumulat sa Sandigan Bayan si Acting PNP Chief Jose Melencio Nartate sa Sandigan Bayan kaugnay sa apela naman ng PNP sa korte na pag-isipan o reconsider ang paglabas ng commitment order at kung itutuloy man ang pagdetene ay huwag muna sa PNP Custodial Facility. Ayon kay Nartates, malaki raw kasi ang gastos ngayon ng PNP at maging sa seguridad na kakailanganin kung doon man idedetene si Revilla. Karamihan daw kasi ngayon sa mga under custody nila ay mga terorista at ang mga high value na person under PNP custody o PUPC. Kung ano pa man, kung wala talaga ganyan mga nasamahan nitong si Bong Revilla, mga siraulo. Ngayon, sila ang ginawang fall guy. Gayong tayo naniniwala, kung merong kasalanan si Bong Revilla, hindi natin alam. Pero ang tanong dito, sila ba yung mga mastermind at big fish kung tawagin dito sa istorya na to? Walang kaibahan yung perang nakuha nitong si Bernardo. Kung sakali man, walang kaibahan. Siguro 2 to 3% lang malaki ng konti yung kay Bong Revilla kaysa dito kay Bernardo at dito kay Henry Alcantara. Halimbawa, 100 million. Halimbawa lang siguro yung kay Bernardo nasa 80 million yan, 50 million. Mga ganun. Doon lang naglalaro. Ngayon kung kumuha ng ganitong halaga, hindi naman pala ganun kalaki ang diferensya. Bakit si Bernardo nakalaya? Nasa WPP pa. Itong si Bong Revilla nakakulong. Bakit? Dahil politiko siya. Mas sensational kung sakaling ito. Yung linuloko na naman tayo nitong mga siraulo na to Binubola na naman tayo Anyway, punta na tayo dito kay Risa Hontiveros. Marami pa tayo talagang dapat pag-usapan. Pero kailangan na nating pasadahan ng pambubola nitong si Shelly Bueno. Si Shelly Bueno siya ay aso nitong si Ping Lacson. Siya kung anong gustong tono ni Ping Lacson na tanungan at kapuntahan ng usapan, yan ang kahihinatnan ng presscon na yan. Okay? Magkakasapakat ang mga yan. Huwag na kayong magpabudol. Nakita nyo tong ali na to, yung reporter na yan, pag nakita nyo yan, sigurado automatic kahit sa programa pa niya yan, bias na yan. Okay? Shelly Bueno, palakpakan natin ang walang hiya. Game! 26 is the chairman of Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality and chairman of Senate Committee on Health. Let us all welcome Senator. Kailangan ba talaga isa-isayin yung mga mga palakpakan nyo yung mga yung mga pwesto niya diyan sa lang yan sa Eliwe. Di ba pwedeng start na tayo kagad? Senator Risa Hontiveros. Hi ma'am, good morning. Palakpakan nyo. Happy New Year pa rin. Happy New Year pa rin po, Giselle at lahat ng mga kasama sa Senate Media. Magkano ba yung binigay mo kay Shelly Bueno nung panahon ng Kapaskuhan, nung holiday season, anong binigay mo sa kanya? Senator Risa, gamit niyo yung ali na yan pagka may press con dyan sa Senado. Anti-Claire na Senado yan, Shelly Bueno. Okay? Anti-Shelly tawag natin dyan, si Anti-Shelly. Hindi siya nagkukups, kumbaga siya nagpipids doon sa mga kakupan. Unahin ko po, sumulat kayo kay DFA Secretary Lazaro asking for a decisive action doon sa ginagawang mga banat ng Chinese embassy sa ilan natin mga official. Particular dito po kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela. May respond na po ba si Secretary Lazaro? Inaabangan ko po yung sulat niya in response to my formal letter sa kanila para sa isang, decisive. Ito si Risa pagka nagsasalita, para siyang inaano lagi. No? Para siyang inaano lagi. Pero in fairness, madam, sa mo yan sa makeup mo ngayon, parang nag-iiba na naman yung packaging sa'yo. Dati parang patwitams ka na ewan. Ngayon, parang pamature ka na learned. Yan. Para kang learned senator na hindi na patwitams. Kumbaga yung tapos ka na sa midlife crisis.
tanggap mo na ika nga talagang pagurang ka na, ika nga, di ba? O, ano yan? Kung ano man sabihin nitong ali na to, huwag nyo lang seryosohin. Di ba? Banatan nyo lang dito. Action ng ating Department of Foreign Affairs sa Chinese Embassy dito sa Manila. And umaasa ako na magkakaroon kami ng malaman na communication tungkol dyan soon. No? Kasi China is really the Chinese Embassy is being a bad guest here dito sa Pilipinas. Dapat mas magpakita sila ng respeto sa kanilang host country, sa atin. Yung mga recent na actuations nila laban kay Commodore Tariela at iba pang mga Problema kasi, nakita ko yung si Tariela. Ang problema ho kasi dito, si Tariela, anak ng Tokwa, tahasan mong sinisiraan ang isang presidente. Hindi si Xi Jinping, o kahit sino pang presidente yan, kunyari si Donald Trump, ilinagay mo larawan dyan at kung ano-anong AI na, kunyari, limbawa si Donald Trump, kung si baka sabihin nila pro-China tayo. Di ba? Kung sino man ang bansa, yung tagapagsalita ng bansa na yun, na makita yung mga propagandang pinapakalat laban dito kay Donald Trump, dyan sa mga press con na yan, dyan sa mga seminar na yan, ito si Tariela, magsasalita ang State Department. Di ba? Magsasalita yung mga tauhan ni Donald Trump. Diba? Hindi maiiwasan yun. Ngayon, binabalahuray ang presidente ng China doon sa mga ano nitong si Tariela. Talagang magagalit yung mga intindihan. Halimbawa, si President Bongbong Marcos, merong mga propagandang ipinapakalat sa kanya diyan sa mainland China. Nagsiseminar sila, pinapakita na sumisiling siya ng pulburot. Sa tingin niyo ba hindi magsasalita ang gobyerno ni Marcos Jr.? Yung tipong lagyan natin ng konting lohika yung pagbati ko sa kung ano man ang makita natin sa social media. Imbis na banatan nyo yung mga nagsasalita na pinagtatanggol nila ang presidente nila, pagsabihan nyo yung si Raul na si Tariela. Nanto ka, magsiseminar ka, sisirain mo yung presidente ng ibang bansa doon sa mo. Pinapakita doon pa lang sa larawan, nagsusumigaw na paninira Mga AI generated na hindi naman. Philippine officials. Hindi tayo pro-China dito baka sabihin na Hindi ako pro-Philippines ako. Ako pro-Philippines ngayon? Ako yung prinsipyo ni Tatay Digong. Friends to everyone, enemy to none. Ganun ho tayo. Wala ho tayong gustong makaaway. Lahat pwede kaibigan natin. Kung ano man may tutulong sa atin, tanggapin natin. Walang yan. Na tumitindig lamang ng tama para sa ating national interests at dinedepensahan yung ating Navy, Coast Guard, Yung bang pagpapresenta ng kung ano-ano mga larawan yun, pagdepensya, pagka pinalabas mo yun, pinakita mo yun, mapapalayas mo na yung mga Chinese vessel o yung mga sinasabi yung nananakit sa ating mga mangingisda. Sa tingin nyo, yung mga hakbang na yun makakatulong para ma-de-escalate ang sitwasyon? Pambihira naman. Ang kailangan natin dito, tamang pakikipag-usap, tamang diplomasya. At yung style na to hindi gumagana. So anong gagawin natin? Pag seminar tayo, ilagay natin pagmumukha ni Xi Jinping, tapos kung ano-ano sabihin natin. Ipalapakan natin si Tariela. Interest ba ng Pilipinas ang sinusulong nila dyan? Interest ba ng Pilipinas na makipag-away sa China? Kahit magdebate tayo ng one-on-one, Senator Risa, di ka makakaisa. mangingisda, pati yung ating kalikasan sa dagat. Tuwing ito ay nilalabag ng China. Tama lang yon, no? On the part of Philippine officials, at ang pag-atake sa kanila ng Chinese Embassy ay paglabag, no, sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Kaya humihingi ako ng tugon mula sa DFA tungkol dyan. So ma'am, ano ba yung decisive action na dapat inasahan nyo na gawin ng DFA? Pwedeng i-call ng DFA ang attention ng Chinese Embassy dito sa Manila tungkol nga sa kanilang unacceptable na behavior, at paalalahanan sila na mayroong Vienna Convention na dapat nilang ino-observe at hindi nilalabag. Masyado namang pa-victim ang pag-uugali ng Chinese Embassy dito sa Manila. After all, sila po yung umaatake
ng lasers at kung ano-ano pa sa ating mga uniform services. Sila ang nagtataboy sa ating mga mangingisda sa fishing ground. Alam nyo mga kababayan, habang merong Risa Hontiveros, habang mga merong Pinklawan at Dilawan na nasa gobyerno sa ating bansa, hindi uunlad tong bansa na to. Manwala ko kayo sa akin. Habang merong Ping Lacson, merong Trillanes, merong Leila de Lima, habang merong Shell Jokno, 'di ba? Habang merong mga ganyang pangalan, mga ganyang individual, hindi uunlad ang Pilipinas. Manwala ko kayo sa akin. Yun ang sigurado dito mga kababayan. Hindi uunlad ang Pilipinas. Dahil sarili lang ho nila iniisip nila. Diba? Politika lang ho nila ang importante sa kanila. Sa tingin nyo ba dyan sa mga sinasabi na ni Risa Hontiveros, interest na sambayan ng Pilipino yan? Hindi ho interest. Interest ho nila yan. Interest ho ng mga Dilawan at Pinklawan, mga igangat Talyanista Ensaymada. Ngayon, kung iyang politika na yan, yan ang gustong makita ng ating mga kababayan na nangyayari sa ating bansa. Ano pa magagawa natin? Demokrasya tayo. Gusto nila si Risa Hontiveros, gusto nila na makipagbardago lang sa China, makipaggera sa China. Wala na. Ano magagawa natin dyan? Di ba? Binoboto nyo yan eh. Kumbaga, demokrasya tayo. Kung yun ang gusto ng karamihan, yun ang masusunod. Pero ang atin dito, wala ho tayong interest na pinoprotektahan. Interest ni Duterte? Hindi. Interest ng sambahin ng Pilipino. Kapakanan ng sambahin ng Pilipino. Pag nagsalita ho tayo dito, hindi ho sa kung ano pa man. Di ba? Ano bang dahilan? Kung ba, iisang dahilan. Okay, ganito, kasimple yan. Iisang dahilan, hindi dahil pro-China ang mga Duterte o kung ano pa man. Ha? Kasi yun ang kanilang packaging sa mga Duterte. Duterte, pro-China, ganito, ganyan. Hindi, meron lang talaga silang independent foreign policy. Hindi ko sila nagpapahawak sa interest ng kung kaninong bansa pa. Iisang dahilan kung bakit ayaw nito sa mga Duterte. Ano? Pagka nandiyan ang mga Duterte, hindi ko talaga makakaisa itong mga walang yang itong mga walang yang Dilawan na to. Nakita nyo kung paano kinahon ni Tatay Digong yung mga individual na nakikita nyo sa larawan na yan. Kaya ngayong mga panahon na to, hanggat maaari, huwag matanggal si Marcos Jr. hanggang maging handa na sila sa 2028. Mapanggang sa ngayong mga panahon na to, nagbe-brainstorming pa rin ho sila sa kanila. Nagmi-meeting pa rin sila. Ano bang gagawin natin para matalo si Sara? Hindi natin matatalo si Sara. I-impeach natin siya. Di ba? Kahit anong brainstorming nyo, kung wala kayong mga utak, hindi kayo mananalo kay BP Sara. Ang panalo nyo lang kay BP Sara, yung hindi lumaban si BP Sara. Gano'n lang kasimple. Paano yung tatalonin si BP Sara? Walang Sara Duterte na tumakbo sa 2028. Kasi pagka merong Sara Duterte na tumakbo sa 2028, anak ng tokwa, ito sigurado ko, 6 years ko kayong paiiyakin dito sa PH of Date, mga walang niya kayo. 6 years yan. Promise yan, kayong mga Dilawan at Pinklawan kayo. Sigurado, pagka si Sara Duterte na naupo dyan, tandaan niyo yan. Wala nang mananalong Talyanista, Ensaymada, Pinklawan o Dilawan na presidente. Mark my word. Wala nang mananalong Dilawan, Pinklawan, Talyanista o Ensaymadang presidente. Wala nang Marcos, walang Risa Hontiveros na napupunta diyan sa Malacanang. Wala hong ganyan. Wala. Yung inyong mga fantasy, mananatiling fantasy na lang yan. Hindi mangyayari yan. Yung inyong mga pangarap, hindi yan mangyayari. 12 years, hindi malabong mangyari yan. Dahil pagka si BP Sara na, dahil nakita na niya ang karakas ng mga siraulong mga Talyanista at Ensaymada, mga Dilawan at Pinklawan, sa tingin nyo ho ba mga kababayan, pahihintulutan pa ni BP Sara na kung sakaling bumaba siya, merong isang Marcos ang apelido o di naman ho kaya Robredo o Hontiveros na uupo sa Malacanang. Anak ng tokwa. Alam na ho natin ang gagawin ng mga siraulo na yan. Liligaw-ligawan nila yung mga taga Mindanao. Yung mga taga Duterte, maya-maya pag nakaupo na sila, tatraidorin nila. Mga ulupong, yung mga yan. Rounds ng Pilipinas, sila ang sumisira ng ating likas yaman sa dagat. So tigilin nila yung ganyang masyadong pagiging balat sibuyas. Samantala kami naman na mga nagtatrabaho at opisyal sa iba't ibang sangay ng gobyerno, magpapatuloy kami sa pagtataguyod ng ating pambansang interes at hindi kami pwedeng manahimik lamang. Hindi pwedeng manahimik lamang si Commodore Tariela, si Senator Kiko, si
Rep. Laila at marami-rami pa kaming mga iba, di kami pwedeng tumigil at hindi kami titigil Huwag kayo titigil. dahil lamang baka ma-hurt yung feelings ng Chinese Embassy. Hindi Huwag pwedeng tumigil. tumigil at hindi pwedeng matakot, ma'am, na magsalita. Dinagdagan pa ni dinagdagan pa ni Shelly. Madam, nakalimutan mo sa script natin 'yan. Nag-practice tayo kagabi. Si Shelly, yan si Auntie Shelly. Auntie Shelly nyo yan. Okay? Yan si Auntie Shelly nyo. Kung meron tayong Auntie Claire sa Malacanang, meron tayong Auntie Shelly diyan sa Senado. At kung pumuna. Bakit? Senador din yan eh. Dapat yung mga punto de vista niya ay nagmamatter din kung ano man ang puntahan ng press con na yan. Kayo naman. Kami matatakot magsalita. Tungkulin namin magsalita kapag kailangang itaguyod ang interes Sige, Shelly. ng Pilipinas at nating mga Shelly, Pilipino bueno. at lalo na Shelly, bueno kapag yan. nilalabag ang karapatang ito. Ma'am, are you a little bit disappointed sa DFA dahil wala nga silang agarang decisive action na ginawa tungkol dito? Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na ma-disappoint dahil at least sumulat na ako kay Secretary Lazaro at umaasa ako na siya ay magpapadala rin ng formal na sulat at na magkakaroon kami ng direct communication tungkol dito. So, I am hopeful na tutugunan nila kung hindi man ay isinasagawa na ang isang tugon sa aking panawagan. Ano yung possible implication kung walang gawing aksyon yung concerned government agencies natin like the DFA? Oh, I don't think that's an option na pwedeng i-consider ng Philippine government kahit aling branch sa amin. Dahil hindi lamang na may foreign government sa pamamagitan ng kanilang embassy dito na nagkakaroon ng social media and verbal attacks laban sa Philippine officials. Pero yun na nga, ako bilang miyembro ng legislative branch ay nanawagan na sa pinaka-responsible na executive department na pamunuan nila ang isang tugon ng gobyerno sa ganitong unacceptable behavior ng isang foreign embassy sa Pilipinas. Pwede tanggalin nyo ng Chinese embassy dito, wala namang problema. Tapos wag nyong papasukin dito yung mga turista na galing sa China. Huwag kayong mag-free visa kung ganyan din lang naman pala. Para mapakita natin ang galit natin dito sa mga China na to. Di ba minsan ganon ipakita ng isang bansa ang galit nila doon sa mga kalaban nilang bansa. Walang free visa. Huwag niyong i-free yung visa ng mga sinong pumupunta sa Pilipinas para pumasyal. Huwag niyo i-free yan. Kasi galit nga naman tayo eh. Kaso ang problema, hindi magkakatono ang mga sinasabi nyo. Ang pulisiya ng Bangag Administration, iba sa sinasabi ng mga siraulong taga-Senado na kung saan unacceptable daw yung ginagawa ng Chinese embassy sa Pilipinas. Tanggalin nyo na yung Chinese embassy na yan. Para wala na maraming cheche-bureche. Puro kayo cinema puro kayo kaartehan Diba? Tanggalin nyo yung Chinese embassy. Yari lamang hindi tayo makuha sa diplomasya o kung ano. Yan kasi mga embassy na yan. Extension ho yan ng bawat bansa sa ating sa iba't ibang bansa. Kunyari, meron tayong Philippine Embassy sa iba't ibang. Yun yung extension ng Pilipinas doon sa lugar na yon. Ngayon, pagka merong hindi na pagkakasunduan doon sa embassy na yon, ika nga yun yung pinakaunang lugar na kung saan sinisettle natin yung ating mga hindi na pagkakasunduan. Ngayon, kung mismong embassy na ang binabanatan nyo, simple lang naman yan. Tanggalin nyo na ang Chinese Embassy sa Pilipinas. Para wala tayong maraming problema dito. Senator Risa, anak ng toka, nakakailang minutes ka na ba? Kasing alin na to pagka nagsasalita na to bahala ka na For nga the dyan. President, dapat po ba siya maglabas din ng statement dito, ma'am? Well, nasa sa kanila yon. Pwede silang maglabas ng statement. It would be consistent dun sa kanilang pagpihit sa dating foreign policy na halos exclusively nakatutok lamang sa Beijing papunta sa isang mas malawak na alyansa ng mga like-minded nations. So, hindi lang bumabalik sa traditional alliance sa Washington, pero nagre-reach out at tumatanggap ng suporta sa mas maraming mga bansa na naniniwala sa rule of law at sea, naniniwala sa mapayapang conflict resolution at conflict prevention, Naniniwala daw. Maniniwala. Paano maniniwala sa mapayapang conflict resolution?
Paano yun? Anak ng toko, yung bansang meron kayong problema, nagpapaano ka, nagpapantag dito, nag-seminar ka kung ano-ano sinasabi mo. Walang mariresolve diyan sa... Ang bobo nitong si Risa. Wala at kampi sa atin sa ating tagumpay sa Hague Hindi, Tribunal. ako naman, sinasabi ko to bilang Pilipino na kung sakaling gawin kay President Bongbong Marcos yon sa Beijing, magagalit din naman ho tayo. Nang toko, presidente namin yan. Diba? Ikaw ba kung yari gawin yung kay President Bongbong Marcos, hindi ka magagalit? Gawin yun sa Beijing. Yung kanilang Commodore Cheng Changqing, di ba? Gawin niya yun, nag-seminar siya, linagyan niya ng pulburon sa ilong, itong si tapos sumisinghot siya. Oh, hindi ka magagalit? Dapat magalit ka doon, presidente natin yun eh. President Bongbong Marcos yun eh, di ba? Oh, yan yung sinasabi ho natin. Kumbaga, pinapakita ko ho dito na kung saan mayroong pinanggagalingan yung galit noong mga bansa na yan. Pag seminar ka, ang main topic mo kung paano siraan yung bansang na kung saan meron kayong ka-conflict. Tribunal, no, vis-a-vis China at yung kanya ngayong isinaisang tabing 9-dash line. Bala ka nga. Bala nga kayong dalawang magchismisan dyan Wala namang kwenta pinag-uusapan ho nila dyan. Ito si Sherry, tsaka Risa, nakamang tokwa. Bahala ka dyan. Related question? Wala na. Ma'am, may nakita akong picture na pinost ni dating Senator Antonio Trillanes, meeting nyo with Senator Laila de Lima, sino ba bang makasama? Si Lacson ba yun? Alex Lacson. Alex Lacson. Ano po yung naging agenda ng meeting ninyo? Hindi po yung meeting, kaya wala pong agenda. Yun po ay regular na dinner namin ng dating mga senatorial candidates noong 2022 tuwing may birthday. And yung dinner na yon ay celebration namin sa birthday ni Alex Lacson mismo. Tuwing Pasko din o New Year, nagdi-dinner kami. These last 4 years. So masaya ako na sustain namin yon. So of course doon pwede naming pagkwentuhan kahit ano. No? Pero walang agenda kasi hindi po meeting. Walang napag-usapan about the 2028 elections? Of course, kasama na po yon sa mga personal at saka work updates ng bawat isa. As I said, free-flowing lagi ang conversations namin. Kaya naglo-look forward ako sa mga dinners namin na iyon several times a year. So napag-usapan din yung mga current events, yung mga national issues na kinakaharap ng ating bansa, ma'am? Of course, lagi po. Kasi whether nasa gobyerno kami, tulad namin ni na Rep. Chel, Rep. Laila, or wala na, or wala sa gobyerno, tulad ng ibang mga kaibigan at kasama namin, lahat laging concerned sa ganyang mga issues. Ma'am, kayo actively nagpa-participate sa Blue Ribbon Committee hearing. Ba'y kontento dun sa takbo na investigasyon kasi yung Minority Bloc naglabas ng report na parang nag-express ng disappointment, binabatikos, parang hindi sila kontento sa takbo ng investigation. How about you, ma'am? Hindi ko pa actually nabasa yung buong report. Okay, that's one. And definitely, si Blue Ribbon Chair, Senator Ping, ay kayang-kayang at substantively ma-address yung anumang issues tungkol sa pagkondukta ng hearings ng Blue Ribbon na I have been very satisfied to participate in and will continue to participate sa mga hearings na ito. Pero obra po ba yun na wala pang report yung Mother Committee pero may nauna na report yung minority or may mali po sa prosesong nangyari? Well, that's a valid question kasi ang president na naalala ko, naalala niyo siguro nung nasa minority kami ni dating minority leader Coco Pimentel, nakapag-submit din kami ng isang minority report noon, 'di ba, doon sa sugar smuggling fiasco at ginawa po namin 'yon pagkatapos ilabas yung committee report ng Blue Ribbon noon at nabasa namin. And so our minority report was a comment on and a constructive criticism too at may proposals kami doon. So, nung panahon niyon, pinayagan ng Blue Ribbon Committee i-attach yung aming minority report dun sa committee report ng Blue Ribbon. Okay, so pwedeng meron kayong kontra committee report ang minority, pero kung nakapag-submit na ng committee report yung Mother Committee?
yun yung naging president namin ni dating Senator Coco noon. At nung panahong iyon, tinanggap at inattach ng Blue Ribbon. Okay, Mean? Ma'am, ang sinasabi kasi ng ilang mga taga-minorya, bitin na bitin daw po yung hearing ng Blue Ribbon. For example, pinatawag yung dalawang staff doon sa may 30 Tamarin po, na sinasabing may kaugnayan yung si Diskaya kay Romualdez. May mga ganun daw, and for example, coordinates na parang ang haba daw ng oras for that, samantalang na-establish na before. May ganun din po bang feeling kayo na may mga pagkukulang sa pagdinig po? O you're very satisfied with how it is being conducted? So far, I'm satisfied at dahil alam kong magpapatuloy siya. Hindi pa siya na-adjourn, magtatawag pa ng susunod na hearing, and for sure, I will also follow up certain issues na hindi pa kompletong nasagot ng mga resource persons. Yung coordinates, nakaka-frustrate talaga yung issue iyan. Kasi unacceptable sabihin na anyway, yung coordinates ay in the same area generally nung proyekto. Hindi, kaya nga coordinates dapat precise, dapat accurate. Alam yan ng lahat ng inhinyero. And I'm not even an engineer, pero alam ko yan. Tuloy na sayang ang oras, ang resources, pati ang pasensya ng taong bayan. Dahil inamin ng mga government or executive resource persons nung nakaraang hearing na halos kailangan ulitin ang halos lahat ng mga audit at internal investigation nila. So, I am hoping na yung ICI, yung Ombudsman, yung DOJ ay magsasagawa ng kompletong kailangang re-investigation or re-internal audit sa lahat ng mga proyektong suspected ngayon, either ghost o di kaya ay substandard. At huwag na huwag gagamitin nino man yung issue ng inaccurate, of all things, inaccurate coordinates para maliitin ang galit ng mamamayan or anong sabi ng mga bata, gaslight ang publiko, no, sa indignation talaga at pagnanasa sa katotohanan at hustisya. Yung dalawang resource persons na in-excuse na nung hearing, but I do recall na ako mismo hindi ako nagtanong sa kanila except for one, no, tungkol sa sino yung binanggit nilang law firm. Pero I recall na tinanong muna ni Chair Ping kaming lahat kung meron pang mga tanong sa kanila, at nung wala nang nagtanong pa bukod sa amin, ay sa kanila in-excuse. Wala rin namang nagpipigil, as far as I know, sa isang Blue Ribbon hearing, ongoing investigation, ipatawag ulit ang mga resource person na earlier na dismiss na. Na-observe ko yon nung investigations ng Senate Committee on Women and lalo na sa Blue Ribbon. Hello. Ma'am, comment lang din. Doon napansin na rin namin yung reaction niyo doon sa hearing. Pero may ilan na pong nagsabi na medyo makapal daw po yung mukha ni Curly Diskaya. Medyo? Nang sinabi po niyang parang Sila nanakawan. I know, right? Kaya talagang ilan sa amin halos mahulog sa silya. I mean, hello, sasabihin niya na ninakawan sila. Parang, parang hinold up tayo, tapos kailangan pa nating mag-sorry sa hold-upper. I mean, tigilin na ng mga Diskaya yung ganyang pag-iiwas sa mga tanong or outright pag-deflect sa direksyon na gustong tahakin ng hearing. Kung talagang gusto nilang makipagtulungan sa gobyerno, simula na sa Blue Ribbon Committee, kung talagang gusto nilang matanggap sa Witness Protection Program, dito pa lang sa Senado, simulan na nilang sagutin ng tapat at kompleto lahat ng aming mga tanong. Tigilin na yung mga yun na nga, hold-upper, pretending to be the victim. Tigilin na yung mga pagdadahilan na kesyo hindi daw sila pinapasok ng City Hall sa office nila na, by the way, may credible source kami na hindi yan totoong nangyari. Sa halip na sabihin nilang wala na silang employees, kaya't hindi na ma-recover yung records. I mean, oh, come on, no? Inamin mismo ni Sara Diskaya nung isang early hearing na definitely 2016 pa lang, nagsimula na silang tumanggap ng malalaking kontrata, pati sa flood control mula sa gobyerno. At tansya ng Blue Ribbon, from that 2016 to 2025, mga 305 billion pesos worth, kung di ako nagkakamali, ng kontrata ang na-secure nila sa gobyerno. Imposibleng ganyang kalalaking mga proyekto talaga ay walang paper trail at wala silang access doon.
kahalaga na makuha pa yung ledger? It seems to be the missing piece, ano? But It is. right now, hindi talaga nilalabas. At minsan nang umoo si Curly Discaya sa Blue Ribbon Chair na isasubmit nila yan. So bakit biglang iba na naman ang tono nila at ang daming pagdadahilan, tinatapon pa sa DPWH na sila na lang daw ang mag-provide sa committee ng ledger na yan. It is a very important and big missing piece dahil the first 6 years na tumatanggap sila ng malalaking proyekto and therefore ng malaking pera date back to 2016. Sa akin, yung kay dating DPWH Secretary Bono, na-confront din po siya tungkol dun sa more than 2 billion na di umano ay kickback niya. Are you satisfied with the denial po? Well, some of my colleagues have already said na yung ganyang klaseng flat-out denial, bagamat isang defense siya, it could be considered a weakest defense. So, hindi rin po tumitigil yung Blue Ribbon at yung mga miyembro namin to try to tease out the complete picture. Ma'am, do you think na-establish dun sa Blue Ribbon Committee hearing yung connection ni former House Speaker Martin Romualdez sa mga Diskaya sa pamamagitan ng dalawang babaeng witness, or medyo hindi gaanong na-establish? Well, for the first time again, nabanggit yung pangalan nila. So, I guess, bukas din yung pagkakataon na dumalo sila sa susunod na pagdinig at ibigay yung kanilang panig. After all, dati na siyang inimbita sa Blue Ribbon hearings. Si former Speaker Romualdez. Opo. Mhm. Pero better ba kung mismong former owner nung bahay ang humarap sa Blue Ribbon Committee hearing? I think nasa kamay yun ni Chair Senator Ping dahil nung natanggap nila yung information, ayun na nga, na-secure nila yung appearance at least nung dalawang witnesses na sabi nila may personal knowledge sila dun sa kanilang sinasabi tungkol kina Curly Discaya at yung dating speaker. So ma'am, the way na nagpa-participate si Curly Discaya, sa tingin niyo hindi siya talaga pwedeng mapasok sa Witness Protection Program, hindi siya cooperative? Of course, it's for the DOJ to say kung tatanggapin nila o hindi yung ganyang klaseng witness at bigyan ng proteksyon. Pero dito pa lang sa Blue Ribbon, hindi siya nagpapakita ng good faith, which as I understand is one of the requirements ng DOJ para mag-consider ng applicant sa Witness Protection Program na handa at talagang magsasabi ng buong katotohanan. And then kay Bunoan, yung pagsasubmit ng maling grid coordinates, sa tingin nyo attempt yun to cover up yung issue ng flood control anomalies? Kung sino man ang nag-submit, kung sino man ang nag-generate ng inaccurate, wrong grid coordinates at nag-submit nito, and sa ganyang submission, syempre, at sinabi niyon, may command responsibility ang in command of any department who is the secretary. Tulad nung ibang resource persons namin, hindi ko mahulaan kung ano yung original motive, but the effect is so negative. Dahil lalong pinahirapan, hindi lang yung pag-imbestiga dun sa original na crimes, pero lalong pinahirapan mismong yung ongoing nilang mga internal audit at investigations. Sinayang yung mga naunang ginastos in human and financial terms at pinilit na kailangang ulitin. So it's a double frustration sa ating publiko. Okay, Amor. Ma'am, ano po for you yung dahan nung naging testimonya ng dalawang witnesses na may role si Curly Discaya dun sa pagbili ng property ni former Speaker Martin Romualdez? I think yung testimony nila adds at the very least interesting elements, and sa patuloy na pag-imbestiga ng ng Blue Ribbon Committee ay maaring madiskubreng importanteng elements ito ng buong kwento na sino-sino ang may ugnayan sa isa't isa dito sa kabuuang flood control scam, sino-sino ang nagsesecure ng mga mahalagang assets para ipagpatuloy yung mga krimen na iyon. So I think we have yet to establish how important their testimony is, but at the very least, it's interesting. At hindi pa kumokontra sa ibang mga testimonya at ebidensyang narinig namin.
Sa mga susunod na hearing ay ipupursue itong issue na to? Ay may, kasi syempre nung narinig na namin yon sa hearing, patuloy din naming i-research yon. And ma'am, sa minority report po kasi sinabi na si former speaker ay either complicit with the crooks or negligent in his job. Either way daw po, he remains liable. Do you share the same opinion doon sa minority? Leadership has greater responsibility talaga. And kaya rin sinimulan at ipinagpapatuloy ng Blue Ribbon ang investigasyong ito. So that principle is shared among all the members and of course the leadership of the committee. And ma'am, if ever nga na may formally na, formally ma-file itong minority report na to, would you be willing to support it? Or paano po ba dahil you're part of the majority, you will just be you will just fully agree with the committee report, or may chance pa rin that you will support this minority report considering that you share the same principle pagdating dun sa stand nila with the former speaker? Again, the whole committee led by the chair shares that principle na of command responsibility. Kaya nga Blue Ribbon siya, 'di ba? Kasi nag-iimbestiga ng misfeasance, malfeasance at non-feasance sa pagtupad ng mga tungkulin naming nagtatrabaho sa gobyerno. So, first things first, tulad ng anumang komite na mag-iimbestiga, magda-draft ng committee report yung leadership. Iikot sa bawat isa naming mga miyembro at dun muna akong magbibigay ng comments sa findings at recommendations. Tapos kung mag-submit ang minority ng minority report, of course, the majority led by the leadership will consider it and magdidesisyon kung tulad nung nakaraang karanasan namin ni dating Senator Coco, ia-attach ito sa committee report. Ang timeline lang po, nabanggit po kasi ni Senator Ping na baka raw po by the resumption of session ay may committee report na. May update po ba on the timeline considering na may mga bagong issues that were discussed sa last hearing? Wala pa naman akong firm update kung kailan ang susunod na pagdinig dahil suspended pa lang yung hearing at kung ano yung final timetable para dun sa pag-generate ng committee report. So I'll wait to hear from the chair. Ma'am, considering na tuloy-tuloy na investigasyon ng Ombudsman, ng DOJ, may mga nakasuhan na ho sa Sandigan Bayan, may mga nakakulong na, do you think it's about time na tapusin na rin ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, or dun sa mga nagiging development sa tingin nyo dapat pang ituloy dahil nakakatulong ang Blue Ribbon Committee sa investigasyon ng DOJ at Ombudsman? Oh, definitely nakakatulong ang Blue Ribbon and gaya ng naranasan natin many times before, pwede namang at nagpapatuloy nga ang isang investigasyon kahit ongoing na rin yung case build-up, yung filing of charges, yung pagdidinig ng mga kasong ito sa korte hanggang pa sa pagpapakulong ng mga mapatunayang guilty. Naranasan din namin yan paulit-ulit sa Senate Committee on Women. So definitely, lalo na no different for the Blue Ribbon. Kung kailan magdidesisyon ang Blue Ribbon na mag-adjourn na at mag-finalize na ng committee report, all of those, kung ano yung inabot naming findings and recommendations by then, will remain useful dun sa side naman ng executive. At kung ano pang mga issue na maaaring gusto naming i-follow up beyond the ending of the Blue Ribbon investigation, ay pwede pa rin naming i-submit bilang mga resolution sa mga respective committees dito sa Senado. And I look forward to that kahit sa Senate Committee on Health. Ma'am, yung existence ng Independent Commission for Infrastructure, yung ICI, useless na ba? Considering na hindi na rin nag-appoint ng kapalit ang Pangulo dun sa mga nagsipag-resign na miyembro ng ICI. It's about time ba na i-abolish na yung ICI? Yung original na sense ko sa ICI ay hindi dapat i-abolish or lalong pahinain. Kaya nga, isa ako sa mga nag-file dito sa Senate ng bill para palakasin ito, bigyan ng mas malakas na mandate, bigyan ng klarong budget. So, it would be regrettable. It is regrettable na hindi nag-appoint si Presidente ng mga dagdag na commissioners kapalit nung dalawang nagbitiw.
Of course, bukod sa ICI, nag-file din ako at ilan sa amin ng bills para magtayo ng Independent People's Commission para imbestigahan ng kompleto at maayos itong lahat ng mga, hindi lang flood control, pero iba pang public works and even iba pang department projects, no, na sinubukan na rin naming ilagay sa mas maayos sa pamamagitan ng budget process nung nakaraang taon. Kung ano man yung magiging kapalaran ng ICI, we should engage and strengthen yung mga different fact-finding bodies na pwede namang magtrabaho parallel sa isa't isa para yun nga, buuin yung kwento ng nangyari at mag-institute ng mga malalakas na reforma. Una, para singilin ang accountability ng lahat ng may sala at pangalawa, para pigilin o at least man lang bawasan in large part na mangyari ito ulit. Okay, Marlon. Makati na sinasabing nabili ng former speaker. And then isabina din yung mga dokumento pertaining to that property and even yung sinasabing broker na nag-arrange nung ng purchase ng property. I think sa ngayon, nasa wisdom ni Chair Ping kung isasabina pa yung dating may-ari. But possibly, it would be worth considering sabinain yung documents na cover nung trail nung exchange of ownership of the property. So possibly including the brokerage documents as well. How about si Maynard Ngu and then si former Yusek Traije Walaivar, hindi rin po masyadong natanong as pointed out by even netizens, yun ang sinasabi, bakit hindi masyadong natanong regarding doon sa previous testimony ni Yusek Bernardo na siya mismo at si Olaivar yung nagkikita para mag-deliver ng pera ng mga kickbacks. Pwede pa silang tanungin pa sa susunod na pagdinig. So sa tingin nyo, last hearing, hindi masyado sila na natanong, ma'am, na pursue yung mga issue against them? So that's why sa susunod na pagdinig may pagkakataon pa rin. Okay, Amor. Po ulit kay former speaker, you mentioned po kasi na bukas yung Blue Ribbon Committee dun sa pagdalo niya. Pero he was invited, I think, last year, pero hindi nga po siya dumalo. So paano po kaya siya makocompel in a way to attend, considering na may interparliamentary courtesy? So exactly, dahil sa interparliamentary courtesy, hindi pa ginagawa na, 'di ba, isampina or mag-show cause lalo na. So at least na-express ko na yung understanding ko ng disposisyon ng komite na dahil nabanggit ulit yung pangalan nila, there's still that standing invitation and opportunity para dumalo sila sa pagdinig, magsalita doon because the invitation still stands. Okay, Mean. Ma'am, isa na lang ako. Ma'am, yung ledger lang, paano nyo pa po siya makukuha from Curly Descaya? Ano pa po yung moves left for you to get it from him? Well, umaasa ako dun sa sinabi ni Chair Ping na gagawa siya ng paraan to solve this problem. Ibig sabihin, to procure the ledger na nung una, umuo na siya sa utos ng chair na isasubmit niya, si Curly Descaya. Biglang nung nakaraang hearing, ang dami na namang pagdadahilan at paglipat ng responsibility to do that, no, sa DPWH. Yes, nasampina na. That's why. So, kumbaga, in violation na si Curly Descaya ng sampina na iyan. So, on the one hand, habang nagmamatigas siya sa Blue Ribbon, lalo siyang palayo na siguro, no, sa pagkonsidera ng DOJ ma-admit sa Witness Protection Program. Ma'am, anong tingin nyo? Bakit ayaw niya isubmit? May pinoprotektahan kaya siya? Kaya ayaw niya isubmit yung ledger? Yeah, I think any concealment or withholding of evidence ay attempt para mag-conceal ng something or someone. Bakit yung mga taong 2016 to 2022 ay ayaw nilang ibigay ang ledger? Ang dali nila at unang ibinigay yung 2022 to 2025. But that's just 1/3
of the whole story na iniimbestiga ng Blue Ribbon. Hindi lang yung unang 3 taon itong administrasyon, pati yung buong 6 na taon ng nakaraang administrasyon ay kailangan para mabuo yung kwentong ito ng flood control scam. And then, as chairman ng Committee on Health, ma'am, kontento ka ba na yung about 51 billion pesos para doon sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients ay nasa kamay ng Department of Health? According to Doc Tony, parang baka daw better kung ilipat ito sa PhilHealth. At possible pa ba yun considering na-approve na yung GAA for 2026? So of course by now ginagastos na ng gobyerno, ng executive yung na formulate naming budget para sa taong ito. So we have to move forward. Kung ano yung wins natin, lalo na para sa health budgets, both DOH and PhilHealth, kasi bukod dun sa 51 billion para sa MAIFIP, sa DOH, andun din yung about 16 billion mula dun sa originally overpriced DPWH budget na ilipat namin sa PhilHealth bilang ang partial pambayad utang ng executive sa PhilHealth. We will pursue that track in the next years dahil mayroon pa ring malaking pagkakautang ang gobyerno sa PhilHealth. But as far as the MAIFIP is concerned, ang urgent call ko talaga sa Department of Health ay klaruhin nila at gawing mas madali, hindi mas mahirap yung bago nilang guidelines na fino-formulate tungkol sa MAIFIP. Dahil habang yan pa rin ay isang inaasahan ng ating mga kababayan at pasyente, wag nilang lalong pahirapan. And in the meantime, nagtatrabaho pa kami sa isang panukalang batas. It's now in the period of interpellation at handa akong tumanggap ng mga tanong dito. Ito yung Medical Assistance Program, Universal Healthcare Medical Assistance Program Bill, kung saan mas bibilisan pa, mas padadaliin pa yung pag-access ng pasyente at pamilya sa medical assistance. Isang tao na lang kailangan nilang kaugnayan, yung medical social worker sa bawat ospital. Hindi na nila kailangan dumaan sa aming mga legislators. Doon na lang sa medical social worker, pwede silang humingi ng assistance, maibibigay sa kanila within 72 hours, doon din sa ospital kung saan sila or yung pamilya nila ay nakakonfine. Wala kang concern, ma'am. Ini-implement na pero wala pang guidelines yung DOH pagdating sa MAIFIP. Standing program naman nila ngayon, yung MAIFIP. No? So, sinabi lang nila na hindi na pwedeng mga politiko ay mag-issue ng guarantee letters. So, nag-formulate sila ng bagong guidelines. Sana mabilis nilang mailabas ito at ito'y maging klaro at mas madali para sa pasyente. Para, yun na nga, para mas madali at klaro, hindi nakakalito para sa mga kababayan natin. Maka-access pa rin sa MAIFIP sa ngayon. No? While we are working on a mas simple at mas mabilis pang system na doon na lang sa loob ng bawat ospital ma-access nila sa medical social workers. Ma'am, by Monday, back to na kayo, work, Yes. may session na. Yes. So, ano yung sa tingin nyo ang dapat na pagtuunan ng pansin at bigyan priority ng Senado pagbabalik ng session? At sa part nyo, ano yung mga pet bills nyo na gusto nyo maipursu pag nagbalik ang session? Well, excited talaga ako sa resumption of session. For one, dun sa Committee on Health, may 2 na po kaming bills na handa na para sa approval on third and final reading. So, ito yung HOSIP, no? That's one of them. Health outreach for seniors and indigent patients. Na ang layunin yan, makapag-extend ng assistive devices, pati wheelchairs at iba pa sa ating mga senior citizens at pinakamahirap na mga kababayan dun mismo sa kanilang mga bahay or mga barangay na hindi na nila kailangan pumunta pa sa mga ospital or kahit health centers. At yung pangalawang malapit na harinawa maisabatas ay yung lupus prevention and treatment bill. Opo. Na sa pamamagitan niyan magkakaroon na ng programa ang DOH para i-detect at i-treat ang lupus and other autoimmune diseases at kasabay ay i-cover ng PhilHealth yung detection
yung at least yung testing at detection nito. So dagdag po doon, so excited ako, yung Committee on Health has been very active. Continue to be very active sa nakaraang 4 na buwan na nakabalik ako bilang chair. We also have a number of bills na nasa period of interpellation. Dalawa yon, di ba? Yung isa ay yung nabanggit ko kaninang Universal Healthcare Medical Assistance Program Bill. So handa na akong tumanggap ng interpellation dyan. May isa pang mas advanced na nasa period of amendments. So, handa na akong tumanggap ng proposed amendments dyan. At yun yung geriatric. Yun yung Philippine Geriatric Center. So, exciting kasi ibig sabihin, kapag naka-usad na sa period of amendments and kapag maging batas na ito, magkakaroon na ng ospital ang ating mga lolo't lola na nakatutok talaga sa kalusugan nila at sa pagpapagaling nila kung sila'y may karamdaman. And aside from UHC Medical Assistance Program, yung isa pang bill na nasa period of interpellation ay yung Anti-Hospital Detention Bill. So, kapatid ng naipasa na nating Anti-Hospital Deposit Law, ito naman ay para pagbawalin na i-detain ang isang pasyente na i-discharge na dapat dahil lang hindi pa niya ma-settle kompleto yung bill niya. And under that law, kapag naging batas, bawal na rin i-detain yung kapamilya, kamag-anak, yung carer, pati baby na bagong panganak, or kung namatay yung pasyente, yung kanyang mga labi. May na-miss pa ba akong bills? Yung HOSIP, yun yung kaninang ready na for approval on 3rd. Meron pa ba? Or yun na ba yun? So, ma'am, lahat yan may counterparts sa House of Representatives? Yun ang chine-check namin ngayon. Oo, kasi yung iba, meron. So, masaya. Pero yung iba na wala pa or nasa earlier stages of legislation. So, kailangan ko mag-follow up sa counterpart ko sa House na sana magsabay na ito, yung kaming dalawa. Okay. May follow up? Okay. Hello. Hello, ma'am. So, one of the LEDAC measures is the amendments to UHC. Yes. May timeline na po ba ito when the committee is thinking to pass to consolidate and pass the bill po?